yung legal team ni Pangulong Duterte at matindi daw itong kanyang legal team. Pucha, big shot daw yung kanyang mga abogado. Kaya nako, sigurado ako na sooner or later ang Pangulong Duterte natin ay makakauwi na dito sa Pilipinas, or at least man lang makalabas diyan sa kulungan na yan at maging malayang muli. Pakinggan natin ito. Isang big shot sa larangan po ng batas ang French lawyer na si Attorney Dov Jacobs. Kaya naman pinili ni Attorney Nicholas Kaufman, legal counsel po ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, na kunin siya bilang associate counsel. Narito balita ni Anton Cero. Kinumpirma ni Attorney Kaufman ang pagkatalaga ni Attorney Jacobs sa kanyang kupunan upang tumulong sa defense team ng dating Pangulong Rodrigo Duterte, na anya isang kilalang eksperto at may malalim na kaalaman sa mga usaping may kinalaman sa jurisdiksyon ng International Criminal Court. Opisyal ng bahagi ng legal defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang batikang French lawyer na si... Oy, matindi daw tong lawyer na ito. Nasa teacher daw to, academe daw to sa Linden University. Diyan nag-aral si Sastrogando Sasot, nag-masteral si Sastrogando Sasot. At dito din naging teacher daw niya, tumalupit daw talaga to. And he's really somebody. Kilalang kilala daw to, talagang sikat daw to sa mundo ng mga abogado diyan sa Europe. Si Attorney Dov Jacobs matapos siyang italaga bilang Associate Counsel para sa kasong Crimes Against Humanity na kinakaharap ng dating lider. Batay sa dokumentong inilabas ng ICC, hinilib na mapasama si Jacobs sa legal defense team bilang Associate Counsel. Kinumpirma ng registry ang appointment ni Jacobs noong April 3. Inilahan ni Kaufman kung bakit niya piniling kunin si Jacobs bilang Associate Counsel. He will be assisting me on one very discrete issue. He's an international humanitarian lawyer and academic, very well known. He's a member of the Leiden University. He lectures there. People in The Hague know him very well. And he's also a proponent of one of the issues which is, how can I put it, central to this case. And if you've been following the debate, the academic debate which has surrounded the jurisdictional issues, you will realize why he is now in our team. Dagdag pa ni Kaufman, isang big shot si Jacobs sa larangan ng batas. As far as I'm concerned, he's an extremely big shot. But then that's just my view, okay? I wouldn't have hired him if I thought he wasn't a big shot. I only hire big shots. Dagdag pa ng abogado, ipaglalaban niya si Duterte hanggang sa huli. Until the end, until he is walking out of that prison here. Samantala, sinagot naman ni Kaufman. Nakikita mo sa itsura ni Kaufman ngayon, compared before, mas sumasagot na siya, tsaka mas maliwanag na yun niya. Kasi palagi ko ngayon, nakita niya na yung buong picture, nakita niya na yung mga videos, yung mga evidences na meron sila, napag-aralan niya na yung kaso. Palagay ko, the reason why he's a little bit, yun yung parang accommodating now, very positive ang ano niya sa kaso na to. Mukhang malaki pag-asa natin. Kasi nung una, di ba, nakita niyo stiff siya, masungit. Kaya ganun siya, siguro dahil wala pa siyang idea. Pero ngayon, nabasa niya na lahat, nakita niya na lahat, at alam niya na malaking kaso ito, and it will somehow put his name sa pedestal dahil presidente ng Pilipinas to. One of the kumbaga popular, one of the most popular president or leader noong panahon niya na pinupolitika ng ICC. I really think na maganda ang laban natin dito. The reason why, ingay ng ingay yung kabilang grupo. The reason why nag-iingay pa rin. Tinan mo nandito na si Pangulong Duterte, yan lang naman ang habol nila noon. Pero ba't ang ingay pa rin nila? Kay VP Sara, na-impeach na siya sa Congress, nasa Senate na, impeachment na. Bakit ang ingay pa rin nila? Di ba? Nakikita nila kasi na walang epekto yung kanilang ginawa, yung pagpapa-impeach, walang effect. Ano pa din si VP Sara, mahal pa din ng mga Pilipino. Di ba? Gusto pa rin si VP Sara ng mga Pilipino. Talagang tinatangkilik pa rin siya ng mga Pilipino. Sa totoo nga, siya tumaas pa yung kanyang satisfaction rating kahit na sinisiraan na siya ng media, ng mga politiko sa paligid niya. Mahal pa rin siya ng tao. So ganoon din itong mga nag-aakusa kay Pangulong Duterte. O kita mo, yaw-yaw pa rin sila ng yaw-yaw. Nandito na si Pangulong Duterte. Pero bakit ang ingay pa rin nila? Kasi alam nila na hindi dito magtatapos. Na alam nila na pag nakalabas si Pangulong Duterte dito, putang na lahat ng propaganda nila sasabog sa pagmumukha nila. And makikita natin sa pagmumukha ni Attorney Kaufman na mukhang maganda ang laban natin dahil siya mismo nagsasabi na hindi ako hihinto hanggat hindi ko siya napapalabas dyan sa kulungan na yan. At saka ang isang kinaiinis dito ng mga dilawan tae, loyalista nga, akala nila pag dinala nila si Pangulong Duterte dito maghihirap. Hindi po. Ang sarap ng buhay ni Pangulong Duterte dyan sa kulungan. Oo, meron siyang nurse, ang ganda ng higaan niya, malamig, masarap pagkain. Sabi ko nga sa inyo kung gusto niyo talagang pahirapan si Pangulong Duterte, dapat dyan yung sa Pilipinas pinakulong. Dahil yung mga kulungan natin sa Pilipinas, Diyos ko po, nanlilimahe. Dito po, yung kulungan dito, pasok po sa standards ng human rights. Dahil dito sa Europe, kahit ikaw ay preso, meron ka pa rin karapatan na pantao, karapatan ng malinis na pasilyo, malinis na kwarto, malinis na pagkain, malinis na inumin, malinis na hangin, pinag-exercise kayo dito. Oo, ganun po dito, mga bossing. Kaya akala ninyo nakakasama yung mga pinagagawa nyo sa mga Duterte. No, nakakabuti pa yan. O, sa ginawa nyo sa mga Duterte, parang pinag-staycation
nyo pa siya sa Europe. Parang binigyan nyo siya ng libreng biyahe papunta ng Europe, tapos mas lalo pa siyang minahal ng tao, na-miss ng tao, lumabas ng tao. Ngayon, hindi kayo makapandaya sa eleksyon. Hindi kayo makapandaya, nakita nyo naman yung dami ng tao lumabas, tapos po siya matatalo yung mga kandidato niya. Imposible na yun. So ngayon, hindi kayo makakaisip ng paraan kung paano dadayain yung eleksyon para manalo yung mga kandidato ninyo. Kasi sigurado ako, pag nanalo yung mga kandidato niyo, magkakagulo talaga. Magkakagulo. Nakita niyo yung dami ng lumabas na Pilipino na galit sa inyo at mahal na mahal ng Duterte. Inendorso ng Duterte itong 10 kandidato ng PDP laban, tapos hindi mananalo yan. Sa dami ng tao na lumabas na yan, hindi lang dito sa Pilipinas, pati sa ibang bansa, world history yan, na sinelebrate ang birthday ng isang leader na hindi na nakaupo ng milyon-milyon Pilipino o milyon-milyon tao na dati niyang nasasakupan, di ba? At history sa buong mundo, pinakamataas ang trust rating ni Pangulong Duterte nung nag-step down siya. Nung bumaba siya bilang presidente, 89% po ang trust rating niya. First time yun in history of the world. Walang world leader ang nagkaroon ng ganyang kalaking trust rating. O, sabi yun, lit-lit ng Pilipinas eh. Siyempre, ano ka ba? Yun na nga, lit-lit na nga lang ng Pilipinas, hindi nyo pa namanipula. O, so, ganyan ang nangyari sa mga Duterte. Kaya, ewan ko kung bakit itong mga kumag na to, hindi pa nakakahinto ng kakayaw-yaw. Nakuha na nga nila yung mga gusto nila. O, pero hindi pa rin sila humihinto kakayaw-yaw. O, pero dito kay Kaufman, alam natin na maganda ang kinabukasan natin. Kaufman ang pahayag ni Jose Claire Castro ng Presidential Communication Ayan, si Claire Castro. O, meron daw pahayag, sasagutin ni Kaufman. Ito kasi si Claire, puro salita to, bobo naman. Office na magiging mahirap ang pagtatanggol kay dating Pangulong Duterte. Gayunpaman, sinabi ni Kaufman na mananaig pa rin ang prinsipyo ng presumption of innocence sa kaso ng dating Pangulo. Well, first of all, I'm glad that the palace has acknowledged the basic presumption of innocence. Ayan, ayan na Claire ha. Okay daw kay na you are yung presumption of innocence ay iyong ina-acknowledge. Okay daw 'yon. Kasi ang yabang-yabang mo ng mga nakaraang araw eh. Mga nakaraang araw kung makapagsalita kay Duterte, sana hindi niya ginawa yung crime against humanity. Sana hindi niya ginawa yung ganito, ganyan. Putang ina ka pala, abogado ka naturingan eh. Tapos hindi pa man guilty yung tao, inakasuhan mo na kung di ka ba naman tanga. Hindi ba? So dapat presumption of innocence. Everyone is innocent until proven guilty. Ito si Pangulong Duterte, hindi pa man siya guilty. So dapat, yun ang pinapangalandakan mo sa Pilipinas. Hindi yung kung ano-ano pinagsasabi mong patotsyado mong puro kabalbalan. Oh. Because the former president is innocent until proven guilty. Patungkol naman sa umano'y harassment sa mga pamilya ng umano'y biktima ng extrajudicial killings, marin itong itinanggi ni Kaufman. Sabi niya, wala itong koneksyon sa kanilang kampo. Regarding whatever might have been said about harassment of witnesses, that is certainly not coming from our court. I can stress that time and time again. We have gone on the record and we have asked people to respect the judicial process. There is no harassment coming from our court as well. Wala naman talagang harassment. Alam mo kung saan nagmumula yung harassment? Sa mga Pilipino. Sa mga ordinaryong Pilipino na mahal ang bayang Pilipinas, na mahal ang mga Duterte. Hindi po kontrolado ng kampo ni Duterte yung mga citizens ng Pilipinas na frustrated na sa media, sa mga komunista, diyan sa mga pinapalabas yung 30,000. Mantakin mo ha. Akala ko talaga 30,000 yung mga namatay sa war on drugs at akala ko talaga dyan sa ICC kasi nakita natin yung warrant of arrest nila, meron pang torture, rape, may mga ganun pa eh. So akala ko talaga kasama yun. So nung narinig ko yung sinabi mismo ng ICC na 43 in 9 years. 43 in 9 years ha, divide mo yung 43 sa siyam. 5 killings in 1 year. And you call that crime against humanity. And these people are criminals. How can you call that crime against humanity? So yung pambubudol ng media about 30,000, hahanapin ng tao yan. Asan yung 30,000? Sabi nyo 30,000, ba't 43 lang doon? Abay, putang ina, niloloko nyo pala talaga kami. O ibig sabihin, puta, pinaasa nyo talaga, pati ang international media na criminal itong tao na to dahil dyan sa figure nyo na 30,000. Tapos pagdating doon, ang demanda, 43 lang pala. So ang taong bayan mismo ang nagagalit. Yung mga taong bayan mismo na may muka, profile na yan, kanila yan, sila yung pumupunta sa mga reports ng media, sa mga posts ng mga makakaliwa, sa mga posts ng mga tungkol dito sa mga nangamatay. Sila yung nagbabash. So mga tao ito, even if these people are supportive with the Dutertes, hindi mo pwedeng sabihin na inutos na ng mga Duterte yan. Kusang loob yung mga tao na pumunta sa mga pages nyo at pinagmumura kayo, mga putang ina ninyo dahil mga sinungaling kayo. O hindi ba, hindi nyo masisisi na yung outburst ng tao pagmumurahin kayo dahil nga mga sinungaling kayo. Kung nagsabi po kayo ng totoo, di sana walang problema. Hindi kayo ibabash kung yung mga nangamatay na yan walang mga kasong kriminal talaga. Hindi talaga, sabi ko nga sa inyo, 30,000, ilang picture lang pinapakita nyo. Yung ibang picture namatay last year, yung ibang picture hindi naman namatay ng war on drugs. Yung isang picture sa hazing, yung isang picture pinatay ni Pemberton. Dahil bakla pala, hindi alam nung sundalo na bading, napatay niya kinaumagaan, mas mahaba pa pala yung burat sa kanya.
Alam mo yung ibig ko sabihin, hindi ba? Gumagamit pa kayo ng ibang mga kaso just to bloat itong inyong propaganda na si Pangulong Duterte, masamang tao. Hindi nyo maluloko yung mga Pilipino. Maluloko ninyo siguro yung mga ilang tatanga-tangang mga millennial na naniniwala sa inyo. Pero yung buong populasyon ng Pilipinas, nakita nyo, ang dami naglabasan. Ang celebrate ng birthday ni Pangulong Duterte, linggo-linggo meron tayong prayer rally ng mga nagaganap. Muntik na yung sa Mindiola, nakita mo, napakarami na nagpunta ron ng mga tao. Hindi nila pangarap ang agaw ng kapangyarihan, pababayin si Pangulong Marcos. Ang gusto lang nila, ipakita na putang ina, marami kaming nagmamahal sa mga Duterte. Tapos ngayon, magrereklamo kayo na binabash kayo. Natural, mga sinungaling kayo, ibabash talaga kayo. Tanga pala kayo Pakalat kayo ng kung ano-anong mga balita tapos ngayon magagalit kayo pag binabash kayo ng mga Pilipino. Paano? Hindi demanda lahat ng Pilipino? Nagbabash sa inyo. Again these people loves the Philippines. These people love the Dutertes. You cannot associate them with the Dutertes like yung kampo niya na, nako, ang ICC, lalong magro-rule in favor of yung mga biktima dahil yung mga biktima binubuli. Masyado kayong paawa. Tangina nyo, nagpakulong kayo ng taong walang ginagawa tapos gusto nyo kayo biktima, mga hayop kayo. whatsoever. Mula dito sa The Hague, Netherlands. Di ba? Oh.